Magandang gabi at welcome sa ating YouTube channel. This is Pastor Rod. Ang ating topic ngayon sa ating Bible study ay ang pag-aralan natin ang banal na Espiritu. Napag-aralan na natin sa mga nakaraan ang tungkol sa Ama at tungkol naman kay Kristo. Kagabi nga ang ating pinag-aralan ay sino si Kristo. So ngayon naman ay pag-aralan natin ang gawain ng banal na Espiritu. Okay. Ang unang panahon hanggang sa pagkasugo kay Kristo Jesus, ang Ama ang gumagawa ng lahat ng bagay kasama si Kristo. Sinugo ang anak upang dalhin sa atin ang kanyang mga salita at aral. Ito ang panahon ni Kristo. Anong nandito siya sa sanlibutan. Pagkatapos ng ihayag ang lahat ng bagay na ito, ay bumalik siya sa Ama. Sabi nga niya doon sa chapter 17 ng John, 1:17 verse 4 to 8. Ang sabi niya, inihayag ko rito sa lupa ang inyong karangalan matapos ko na ang ipinagawa mo. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Kaya, ibig sabihin, kasama niya ang Diyos sa kanyang paglikha. Kaya sabi niya ay taglay niya sa piling niya bago pa likain. Bago pa likain ang sanlibutan. Ang sabi niya ay ipinakikilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam nilang mula ako sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo. At tinanggap naman nila, natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. So, ganyan sinugo ni Kristo at yun niya ang sabi niya na sinugo siya. So, pagkaalis niya, mayroon namang siyang sinugo ang banal na Espiritu. At ang sabi niya sa chapter 16 verse 8 and 9. Ang sabi niya, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang kanilang pagkakilala sa kasalanan. Okay. Ibig sabihin, pagdating ng banal na Espiritu, so sabi niya, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. So, makita natin na kung wala ang banal na Espiritu ng papaunawa, sabi niya kasi, ay mali ang kanilang pagkakilala sa kasalanan. Paano naging mali ang pagkakilala sa kasalanan ng mga tao? Alam mo, ito halimbawa. Ang mga taong walang pananampalataya at walang alam sa aral ng Diyos, ang mga taong sa mga kalalakihan, ang mga nakikiapit, mga nangangalunya,
Alam nyo, itong bagay nito ay pinagmamalaki pa. Samantalang dapat ikahiya, pero pinagmamalaki pa. Halimbawa, kapares ngayon naging issue ang homosexuality. Hindi ba alam naman nila na ang homosexuality ay kasalanan? At sinabi ng Diyos yung nakakahiya, pamaliban sa kasalanan, nakakahiya, at sila ay susunugin kagaya ng nangyari sa Sodom and Gomorrah, na sinunog sila dahil nga yun ang dahilan. Pero bakit ngayon pinagmamalaki pa? Tinanggap ng lipunan, binibigyan pa ng pagkakataon para sila ay magpaparada pa sa mga kali, bibigyan pa ng pagkakataon para parangalan, kukoronahan. Kaya yan ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon na mali kasi ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Ito ang mga taong wala kasi natanggap na aral kay Kristo. Kaya hindi sila mauudyukan ng banal na Espiritu na sabihin na mali ang iyong ginagawa. Kasi ang banal na Espiritu ay kumikilos lamang sa mga taong mayroong aral ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa verse 12, chapter 16, verse 12 ng John 1. Chapter 16, verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo ikayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sagan ang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Parangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay kaakin, kaya po sinasabing sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. So, ang ipapahayag, kaya ganito nga, kasi ang aral na dinala sa atin ni Kristo ay galing sa Ama. Nung ipahayag niya, kaya nga sabi niya, ay pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya upang maunawaan natin ang buong katotohanan. Sabi niya, sapagkat nagsasalita sa hindi sa kanyang sarili. Ang banal na Espiritu hindi rin nagsasalita sa kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapayag mga bagay na darating. Sapagkat si Kristo at ang banal na Espiritu at ang Ama ay magkasama. So kung ano ang kanyang narinig sa Ama, at yun ang pinahayag sa atin ni Kristo, yun din naman ang ipapahayag at ipauunawa sa atin ng banal na Espiritu. Kaya nga, sabi niya, alam niya na, pati ipapahayag niya ang mga bagay na darating. Kaya pati ang darating na mga bagay, alam ng banal na Espiritu sapagkat nagsasalita sa hindi sa kanyang sarili, kung hindi kung ano ang narinig niya kay Kristo, yun din ang kanyang ipapaunawa. Kaya nga ang sabi niya, pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipinahayag niya sa inyo. At ang sabi naman pa ni Kristo, kasi ang lahat ng nasa Ama ay akin. Yan. So, galing kasi sa Ama ang kanyang mga salita at ang Ama ang nagbigay sa kanya sa mga taong tinawag niya. Kaya ko sinasabing sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. So, yun ang sabi
ng Panginoon ni Jesus. Kaya nga, kung ating anong gawain ng banal na Espiritu? Okay, so pagdating ng banal na Espiritu, sabi niya punta tayo sa Gawa. Sa Gawa chapter 1, chapter 2 verse 1. Okay, 1 to 6, Gawa. Okay, ganito ang nangyari nung dumating ang banal na Espiritu sa panahon na yun ng pangaral nila Pedro. Kasi sa panahon na yun si Pedro, wala pa si Pablo. Okay, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang isang waring dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. So yan ang simbol ng banal na Espiritu. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nananirahan noon sa Jerusalem ng mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatigan ng maraming tao, nabangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. So, from the time nung dumating ang banal na Espiritu, siya ang nagtuturo kasi nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Kasi ganito ang pagdating ng banal na Espiritu. Halimbawa, sa pangangaral, mayroong mga tao doon na iba ang, halimbawa, kapares sa atin dito. Kung kapares ko, Bisaya ako, may dumating na Ilocano o mga Panggalatok, ang tawag nila. Hindi ako marunong magsalita ng Ilocano, pero nakapagsalita ako sa panahong iyon sapagkat may makikinig na mga Ilocano. Kaya nga sabi noon na dumating ang banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa inyo kung ano ang inyong sasabihin. At lalo na at ano ang iyong sasalitain. Kung ano yung sasalitain sa mga, lalo na sa paghahayag ng kanyang mga salita. Kaya nga sabi niya sa Gawa, chapter 2, verse 17, sabi niya to 18, ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binata, makakakita ng pangitain. At ang inyong mga matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Kaya, magpapahayag. Sabi niya, magpahayag ang mga anak. At sabi niya sa verse 18, at sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging babae at lalaki, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. So, ang mga tao pinagkalooban ng Diyos ng banal na Espiritu ay magpapahayag ng kanyang mga salita. Doon lamang mahayag, malalaman mo kung ang banal na Espiritu ay nasa iyo na sapagkat ipagkakaloob niya sa iyo ang mga bagay na dapat mong sasabihin. Kaya nga sabi niya sa chapter 6 verse 10, ang sabi niya,
6:10. Okay. Ang sabi niya sa verse 10, ngunit wala silang magawa sa karunungan kay Esteban sa nakaloob ng Espiritu. Naging marunong si Esteban. Sabi niya, ngunit wala silang magawang karunungan ni Esteban. Ibig sabihin, sa karunungan ni Esteban, wala silang magagawa. Na ito kasi kaloob ng Espiritu. Kaya nga sa panahong iyon, sabi nga dito sa verse 11, kaya't lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Kasi nga, hindi nila kayang baliwalain at ang mga salita ni Esteban ay talagang mayroong karunungan sapagkat nasa kanya ang Diyos. Kaya nga kapag nasa sa atin ang Diyos, siya ang nagbibigay ng karunungan sa tao. Siya ang nagbibigay. Kaya nga, ang panahon ng Espiritu Santo mula umalis si Jesus sa sanlibutan at bumalik sa Ama, siya ang nagpapaunawa sa mga tao tungkol sa katotohanan na sinasalita at tinuturo ni Jesus sa kanyang pangangaral sa mga taong nakarinig ng kanyang mga aral. So ang ipinahayag ng Espiritu Santo ay ang kanyang narinig kay Jesus, sapagat ang sabi niya sa chapter 13 ng verse 16, sapagkat nagsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kaya nga, sa mga taong wala pang salita ng Diyos na natanim sa kanyang puso, hindi pa makakakilos ang banal na Espiritu o hindi pa makapaghahayag ang banal na Espiritu sa kanya. Sapagkat walang ipapaunawa sa atin kung wala tayong alam na salita ng Diyos at hindi tayo nakikinig sa aral ng Diyos, walang ipapaunawa sa iyo ang banal na Espiritu. Subalit may mga aral ang mga taong may mga pananampalataya, ibig sabihin, pinaniwalaan ang may natanim na salita ng Diyos sa puso niya, sinusunod niya, at ipinabuhay, yan ang magpapaunawa sa atin, ang banal na Espiritu. Kaya hindi pinaghaharian ng Diyos ang walang salita ng Diyos. At hindi rin makakilos ang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga na ang banal na Espiritu ay alam natin ang kanyang tungkulin. Ang banal na Espiritu ay siya ang nagpapaunawa sa mga aral at salita na iniwan ni Kristo sa atin. Kahit kung minsan, ito mga espiritual na bagay, hindi agad natin maunawaan. Ang tanging makapagpaunawa nito, yung mayroon galing sa Diyos. At kung pinagkauluban niya ng banal na Espiritu. Kaya nga kung nasa atin ang banal na Espiritu, mauunawaan natin ang kanyang mga salita at lihim na panukala ng Diyos ayon sa kanyang mga salita, sapagkat ituturo sa atin ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu at ipauunawa ang mga kahulugan at ng kanyang mga aral at salita. Kaya mahalaga ang tungkulin ng banal na Espiritu sapagkat ngayon ang kumikilos sa atin ang banal na Espiritu, wala na si Kristo rito, subalit ang kanyang salita, ang itong salita ng Diyos, iniwan niya sa atin at ngayon ang nagtuturo at nagpaunawa sa atin ay ang kanyang
banal na Espiritu na sinugo niya sa atin sa ating panahon ngayon. Amen. Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga aral na ito na itinuturo mo sa amin kung papaano ang gawain ng Ama na aming napag-aralan, ang banal na Espiritu, ang iyong abugtong na anak si Kristo at ang banal na Espiritu. Kapag itong tatlo nito ay nagkakaisa ayon sa mga salita mo. Kaya, Panginoon, dapat maunawaan ng marami na wala pang ganap na pananampalataya na ang banal na Espiritu hindi makakilo sa isang taong walang pananampalataya or walang salitang natanim sa kanyang puso na kanyang tinanggap at itinamuhay. Panginoon, buksan mo ang mga puso at isipan ng mga tao makapakinig at makikinig nitong aral na ito para magkaroon sila ng puso na sikapin nila na magkaroon sila ng aral at matutunan nila at malaman nila ang mga aral mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Huwag kalimutan ang inyong pag-share at pag-subscribe sa ating YouTube channel para makarating ang mga aral nito sa mga maraming tao. Kaya pag nagko-connect ay maraming makapakinig. Salamat at magandang gabi sa ating lahat.